Sa wakas, dumating na. Natapos na ang 5 taon. Ni isang minuto hindi ko na kayang maghintay. Gusto ko na talagang magpa-sign ng annulment ngayon din. Ay, saan galing tong batang to? Bakit ka tumatakbo-takbo sa kalsada? Paano kung may nangyaring masama? Obvious namang kasalanan mo yan. Kasalanan ko? Ikaw nga itong tumatakbo-takbo kung saan-saan paano naging kasalanan ko. Una sa traffic rules, malinaw na sinasabi, sa probinsya hindi pwedeng lumampas ng 40 kph ang takbo. Nag-overspeed ka. Ikalawa, sa mga intersection, dapat bumagal at magbigay daan sa mga pedestrian. Dito, intersection to. Hindi ka lang nagbigay daan sa pedestrian, hindi ka pa bumagal. Pangatlo, malaki ka na, hindi mo sinusunod ang traffic rules, inaapi mo pa ako na mas bata sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Saan ka galing bata? Ang talas ng bibig mo ah. Kuya, ang gwapo mo pala. Kita namang hindi ka taga-baryo namin. Aba, marunong ka rin magsalita bata ka. Itong batang to, bakit parang pamilyar ang dating niya sa akin? Hindi lang ako marunong magsalita, marunong din ako maggamot. Hoy, bata, anong alam mo sa pagdodoktor? Huwag mong hawakan si Boss Go ng maruruming kamay mo. Ayos lang. Gwapong kuya, yung mga paa mo, na-paralyze yan 5 taon na ang nakakaraan. Dapat madali lang yan magamot, pero masyadong natagalan. Kapag hindi agad na agapan, baka maghabang buhay ka nang di na makalakad. Tumpak pa si batang babae. Gwapong kuya, ang pogi mo talaga. Sana ikaw na lang ang daddy namin. Hindi ko kayang maging daddy mo. Bata ka pa, delikado yung palaging gumagala sa labas. Hatid na kita sa bahay niyo hanapin si daddy mo, pwede ba? Ayokong umuwi. Pag umuwi ako, siguradong hindi na ako papayagan ni Mami hanapin si Daddy. Mukhang mabait naman si Kuya. Kailangan ko gumawa ng paraan para tulungan niya akong hanapin ang daddy ko. Ang ganda. Kuya, huwag mo ko ihatid pabalik. Ang hirap kaya tumakas. Gusto ko lang hanapin si daddy ko. Boss Go, huwag kang basta-basta magtiwala. Tingnan mo, ang linis ng bihis ng batang to. Hindi mo kang napulot lang sa kung saan. Yung umiibig sa akin, mataba siyang babae. Mag-isa lang siya sa buhay niya, malungkot at walang kasama. Kaya kinuha niya ako para may makasama siya sa bahay. Kaya, huwag mo isipin na dahil malinis ang damit ko, madalas din niya akong saktan. At madalas niya akong murahin. Paano, matatapos na ba? Pababa na ako. Aray, ang paa ko. Grabe, masama talaga yung matabang babaeng yon. Huwag kang mag-alala, ihahatid talaga kita sa bahay nyo, hanapin natin si kuya mo. Salamat, gwapong kuya. May ilan pa akong kuya na kasama niya. Sama ka sa akin, iligtas natin sila. Hindi naman kalayuan sa tinutuluyan ng matabang babae yung lugar na to. Mga ilang minuto lang, maililigtas na natin ang mga bata. Walang problema, sumakay ka na. Yaya tito, hintayin mo ako. Agad ko nang tatawagin si kuya palabas. Sige, pumunta ka na. Kuya Liu, bahay ni na Tito Xing yun ay dyan lang sa kanto. Iabot mo sa kanya yung kasunduan ng diborsyo. Ipapirma mo sa kanya. Opo, Boss Go. Mga kuya, lumabas na kayo. Mga kuya, kanina nakilala ko si gwapong tito. Pumayag siyang tulungan tayong hanapin si daddy. Para hindi magalit si mami, sinabi ko na lang na dinukot kami. Basta huwag kayong magsasalita ng totoo, ha? Gwapong tito, ayan ang mga kuya ko. 1, 2, 3. Ako pala ang nagbalot nito. Sabi ni Xiaowu, nandito ka raw para tumulong sa amin. Pero paano kung ikaw naman ang dumukot sa amin? Kaya para sa kaligtasan namin, mas mabuti pang subukan muna kita. Maganda naman na may alam kayo sa seguridad. May tanong ba kayo? Tanungin nyo lang. Ano ang pangalan mo? Ano ba ang trabaho mo? Apelyido ko ay Gu, ako ang presidente ng Gu Group.
Ang Gu Group ay bilyonaryo ang halaga. Parang di mo na kailangang dukutin pa kami bilang regalo. Tito, gaano katagal bago mo kami matulungan hanapin si Daddy? Lanan. Sa lakas ng pamilyang Gyu, bago matapos ang 3 araw, siguradong may balita na kami. Ibig sabihin, kailangan naming tumira kasama si Tito ng 3 araw. Kaya mo ba kaming alagaan ng maayos? Kada gabi kasi, kailangan naming uminom ng gatas bago makatulog. Oo. Yan, huwag kayong mag-alala. Kaya ko namang gamitin ang pera ko sa gatas nyo. Allergic kami sa mani. Hindi kami pwedeng kumain ng mani. Ah, ganoon ba? Allergic din ako sa mani. Kahit kailan walang mani sa bahay ko. Hey! Si gwapong tito katulad natin, hindi rin kumakain ng money. Yehey! Ganito ba talaga? Lahat ng lalaki gusto ng mga batang babae. Si Xiaowu, andito ka na pala! Andito na! Unahin ko munang hanapin ang totoong daddy ninyo, ha? Kung sakaling di namin matagpuan si Daddy, pwede ka namang maging daddy namin. Sakto, bagay kayo ng gwapong mami namin. Tama, ikaw na lang ang daddy namin. Magkakaroon ka ng 5 cute na anak. At si Mommy, maganda at sexy. Sobrang panalo ka na dyan. Mga bata, unahin ko muna kayong hanapan ng daddy, ha? Tara na. Gusto ko katabi si gwapong tito. Palitan natin ng mas malaking sasakyan. Ay. Hindi talaga tayo bagay. Tigilan mo na ang katok, wala nang check-up ngayon. Ma'am, ako'y pinadala ni Guling Yuan, Boss Go, para pirmahan ninyo ang kasunduan ng diborsyo. Guling Yuan. Ay naalala ko na. Yung asawa kong parang patay na buhay. Diborsyo. Walang problema yan. Ay nako, maling papel ito. Ito yung business contract na pinirmahan kahapon. Boss Go, maling dokumento ang nadala. Hindi ito ang kasunduan sa diborsyo. Sabihin mo sa kanya bukas pumunta siya sa bahay ng Gu para pumirma ng diborsyo. Hindi ako maghihintay ng kahit 1 araw pa. Opo. Boss Go, pinapapunta ka bukas sa bahay ng Go para pirmahan at asikasuhin ang diborsyo. Sa bahay ng Gu. Sige, ayos lang. Gusto ko na ring makipagdiborsyo sa malas kong asawa. Hay! Nasaan na mga bata? Naku, si Mami yun. Xiaowu, tumatawag si Mami. Kunin mo ang pansin ni gwapong tito. Huwag mong hayaang magduda siya. Sige, bahala na ako dyan. Tito Dalyang, nahihilo ako sa biyahe. Kwento ka naman? CJ, noong unang panahon, Hello, Mami. Uy. Mommy, nasaan ba kayo? Bakit hindi ko kayo makita? Nagpupunta po kasi kami sa bundok para maghanap ng mga gamot. 3 araw pa bago kami bumalik. 3 araw. Hindi pwede. Dapat bumalik kayo agad. Mag-aalala si Mommy. Noong huling beses na tumira kami sa bundok ng 3 araw, nakahanap kami ng 1,000 taong ginseng. Ngayon, hanap namin ay 1,000 taong lingzi para maibigay sa'yo, Mami. Sige, pero pagkatapos ng 3 araw, dapat umuwi kayo. Narinig niyo ba? Huwag kang mag-alala, Mami. Ayos. Sa wakas, nakabalik na. 5 taon na. Tiyak na kinausap na ng bayaw ko si Xingyun at pinadiborsyo na siya sa patpatin niyang asawa. Ito na, ako na ang magiging bagong misis dito. Ay, saan galing itong mga bata? Baka mga anak sa labas. Pero si Guliyuan, hindi naman lumalapit sa babae nitong mga taon. Paano magkakaroon siya ng anak sa labas? Bayaw, sino yang mga bata?
Itong 5 bata, nadukot at napadpad sa probinsya. Nakilala ko lang at napagkasunduan kong tulungan silang hanapin ang pamilya nila. Hala. Akala ko pa naman, mga anak ni Guling Yuan. Ano, bayaw? Kumusta naman ang usapan niyo ni ate tungkol sa diborsyo? Nagkaproblema ng kaunti. Bukas talaga siya mismo pupunta sa bahay ng Gu para pirmahan ang diborsyo. Aking mabait na ate, 5 taon na, sa wakas magkikita na tayong muli, sa araw ng diborsyo mo. Ako, ang kapatid mo, magdadamit ng bongga at dadalo talaga. Manong, magkano po? Manong, oy, libre lang, libre lang. Oy, sa ganda mong yan, karangalan kong sumakay ka sa kotse ko. Ay hindi pwede yan. Ilan ba talaga ang babayaran ko? Libre lang. Kung gusto mo, palitan na lang tayo ng number sa WeChat. Pasensya na, hindi ako gumagamit ng WeChat. Sobrang ganda mo. Parang anghel ang mukha. Perpekto ang katawan. Itong damit na to. Parang mag-ama talaga tayo kapag suot mo. Lele. Mga bata, may asikasuhin muna si Tito ngayon. Pagkatapos, pupuntahan natin ang parents ninyo, okay? Yehey! Sa wakas mahahanap na natin si Daddy, hahaha. Miss Zin, sobrang gandang-ganda kayo ngayon, payat at maganda. Ang weird magbihis ng tita na to. Mas maganda pa rin si Mami. Uy, wala ring binatbat ang katawan niya sa katawan ni Mami. Hoy, mga batang ligaw, ano yang sinasabi ninyo? Wala ba kayong pinag-aralan? Mga bata lang naman, walang mali siya. Hayaan mo na sila, wag mo na pansinin. At ikaw, parang sobra naman yung suot mo. May sasalihan ka bang ingranding okasyon? Bayaw, matagal na kasi akong hindi nakita si ate. Sobra akong na-excite. Si Zin Yishu, yung matabang asawa, kada taon na dadagdagan ng 20 kilo. 5 taon nung, lagpas 200 kilo na siya. Ngayon, halos 500 kilo na siguro. Tingnan mo, ngayong araw, tapatan na talaga natin siya. Ngayong araw, magiging bagong misis ng Gu family na talaga ako. Pangarap siya. Hi, tol. Wow, parang lumipad ang pangit sa sobrang ganda. Hello mga baby. Kamusta laro ninyo sa bundok? Mami, nandito kami sa bundok naghahanap ng lingzi. Masaya kami dito. Pagbalik namin, sigurado mas gagaling kami sa medisina at lason. Basta mag-ingat kayo ha. Hintayin ko lang kayong umuwi dito sa bahay. MMHM. Boss Go, dumating na si Mrs. para pirmahan ang diborsyo. Okay. Bago lumipas ng 5 minuto, tapos na dapat ang kasal. Diyos ko, si Mrs. pala. Diyos ko, si Mrs. pala. Wow, si Mrs. talaga si Mrs. Napakaganda ni Mrs. Magandang araw po, Mrs. Naku, bakit nandito si Mommy?
Patay, baka nakita na tayo ni Mami. SHHH. Bilis, magtago tayo agad. Pag nalaman ni Mami na nandito tayo, siguradong magagalit siya. Oo nga, magtago na tayo, dali. Ay, parang mga bata yata yon. Hindi, dapat nasa bundok pa sila ngayon. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Ang gwapo talaga ng mukha na to. Ayos din ang katawan. Sayang, disabled pala siya. Ang ganda sana, pero wala rin. Pero parang ako pa yata may kagagawa nito. Oo na. Labas mo na ang kontrata. Pipirmahan ko na. Ikaw ba si Xin Yunshu? Paano mangyayari yun? Paano ka naging Jin Yunshu, yung matabang babae? May itim na nunal sa leeg niya. Patanjin nga muna, para makasigurado. Ang ganda na niya ngayon, grabe. Labas mo na ang kontrata. Pipirmahan ko na, mabilis. Anong ibig sabihin ng hiwalay? Ibig sabihin ng hiwalay ay pagtatapos ng pagsasama ng mag-asawa. Ibig sabihin siya yung gwapong tito ko, siya pala ang daddy ko? Daddy! Mami, siya talaga yung daddy natin. Di ba? Sa unang tingin pa lang, alam ko na may problema siya sa sperm count. Kaya mahirap magkaanak. Kung malalaman niyang anak niya ang mga bata, baka agawin niya sa akin ang custody. Hindi pwede, hindi ko papayag na kunin niya ang mga anak ko. Ano bang nangyayari? Totoo bang mga anak ko sila? Paano mangyayari yun? Guzong, sila. Mula pagkabata, hindi pa nakikita ang tatay nila. Kung ano-ano lang sinasabi, huwag pansinin. Mga anak ko silang lahat. Wala kang kinalaman dito. HMM. Itong babae na to, 5 taon na ang nakalipas, sobrang tuso na. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang ugali. Mas mabuti pang itanong sa mga bata kaysa sa kanya. Mga anak, sabihin nyo kay Tito. Ilang taon na kayo ngayon? 4 na taong gulang. Base sa timeline. Mga anak ko lang sila, si Guling Yuan. Xin Yunshu, lakas ng loob mong lokohin ako. Patay na. Kailangang huwag mahuli kapag inagawa niya ako ng mga anak ko. Siguradong hindi ko sila kayang panalunan. Hindi ganun. Puro lang ito kalituhan. Hindi ako si Xin Yunshu. Ang totoo, ang pangalan ko ay Yunshu. Xin Yunshu. Tama, Sushu. At saka, ngayon, hindi talaga ako pumunta para pumirma ng divorce agreement. Napunta ako dito para pumirma ng labor contract. Lao Liu, may dapat bang pumirma ngayon na janitor ng labor contract? Guzong, meron talagang isang janitor na pumirma ng kontrata today. Etong 5 bata, anong nangyayari? Sabi nila nakidnap daw sila at hinahanap ang kanilang tunay na mga magulang. Guzong, kanina lang tinawag nila akong nanay. Ikaw rin, narinig mo iyon mismo. Sa totoo lang, itong mga bata kasi, mula nang ipinanganak, nawala na agad ang tatay nila. Pinag-aralan ko silang lahat mag-isa habang lumalaki. Hindi ko kayang sabihin sa kanila ang totoo. Kaya akala nila may tatay silang tunay. Ayun, kaya naghanap sila ng tatay. Tapos napagkamalan yung tao lang pala. So wala pala talaga kaming tatay. Mga anak, Mga baby, sa murang edad, kailangan niyong maranasan ang mawalan ng ama. Patawarin niyo si mommy. Takot lang din si mommy na mawala kayo sa akin. Ang hirap talaga may kasamang 5 bata. Saka parang tadhana na napadpad sa akin ang 5 batang ito. Hayaan mo na lang silang manatili dito. Kaya pala ganyan. Sige, manatili ka na lang dito. Ipapapunta ko si Leo para pumirma ka sa kontrata. Okay din naman kung dito kayo tumira. Sakto, palapit na rin sa edad ng mga bata para mag-aral na sila. Pwede mo nang samantalahin para kumita pa ng konti. Salamat talaga, Guzong. Kung wala ka, hindi ko na alam paano ko bubuhayin. Itong 5 bata, paano ko sila papapasukin sa school? Hindi ko nga alam saan nakakahanap ng trabaho eh. Salamat talaga sa'yo, Guzong. Mga baby, simula ngayon, nasa trabaho na si mommy dito. Pwede na rin kayong tumira dito. Ako naman, ipapaayos ko ang mga kwarto para sa inyo. salamat gwapong tito. Alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Salamat gwapong tito. Hindi pwede. Manugang, huwag mo silang pabayaan manatili dito. Kita mo naman, hindi marunong magtrabaho yung babae. Ang hirap pa, kasama pa ang 5 batang magugulo. Sigurado, may istorbo ka. Si Guzong nga, puro base sa itsura ang tingin. Pangako, magtatrabaho ako ng maayos araw-araw. Limpyado bawat kwarto, walang dumi.
Tito, sana naman hayaan mo kaming manatili dito. Sabi ni Mami, tuparin talaga niya ang pangako niya, tsaka mababait naman kami. Mga baby, dito sa bahay na to, si Tito ang masusunod. Walang magtataboy sa inyo dito. Sira talaga. Mga baby, halika dito. Guzong, magsisimula na muna ako sa trabaho. Ipadala ni Leo ang divorce papers sa bahay ni Xing Renshu. Ayoko na talaga ng kahit anong koneksyon sa kanya, kahit isang minuto. Ma'am, nandito ako para papirmahin ka sa divorce papers. Ang weird. Bakit may damit ng bata sa bakuran? Kay Guzong at kay Ma'am yung mga anak. Huwag kang mag-alala, dito ka na tumira. Kahit cleaner ka lang dito. Hindi naman ako mahigpit sa mga bata. Dito, nagkakaroon din ako ng kasiyahan. Pagsamahin mo na lang ang mga bata. Tumira dito na parang sariling bahay. Salamat, Guzong. Promise ko, magiging masipag ako. Di ko akalain, yung pilay na lalaki, mabait pala ang ugali. Baka nga, gusto talaga niya itong mga bata. Yung koneksyon ng magkadugo. Dati, hindi ko naman nakita na naging mabuti siya sa dating asawa. Ay, okay na, okay lang. Halika, bilisan mo. Okay lang, wag mag-alala. Walang problema. Paabot naman! Mami, ano yon? Parang may nakakatakot. Ah, yun ba? Ay, ni robot panglinis di pa nila na-experience. Mukhang mahirap talaga kalagayan nila. Walang lalaki sa bahay, mag-isang nanay at mga anak. Siguradong mahirap ang buhay nila. Ay, yan ang robot panglinis dito ng sahig. Ah, Guzong. Nanganak si Ma'am ng 5 bata para sa'yo. Ito ang family picture nila. Akala ko patay na. Akala ko mahuli na ako. Buti na lang, mataba ako ng kunan yan. Tapos yung mga mukha ng mga bata, puro drawing na. Pati ako, nanay na mismo, di ko na makilala. Di ko akalain. Yung matabang babae, nagkaanak sa akin ng 5. Guzong, ano ta? Sorry, Guzong. Hindi ko sinasadya. Guzong, nakita ko talaga ng maliwanag. May 5 piraso ng damit pang bata sa bakuran. Pati gamit sa loob ng bahay para sa bata, ang gaganda pa. Kitang-kita, inaalagaan ng mabuti si mga bata. Grabe naman ang babaeng yon. Nakatago na ang balita tungkol sa mga bata. Kahit isa walang nakaalam. Nung pumunta ako, ni babae at mga anak wala sa bahay. Siguro, tumakas kasama ang mga bata. Pero huwag kang mag-alala, ma'am. Baka natatakot lang siya na baka agawan mo siya ng custody sa mga bata. Yung quintuplets, katulad din natin, 5 silang bata. Sa totoo lang, parang similar ang katawan nila sa anak ko. Hindi magkamukha. Wala talagang pagkakahawi. Yung anak ko, kasing cute din naman nila. Leo, bilisan mo, i-restore mo yung mga litrato. Ipaskil mo sa buong kalye. Kailangan ko talagang mahanap yung babaeng yon. At yung mga anak ko. Ang galing din pala ng assistant ni Guling Yuan. Na-restore niya talaga ng eksakto ang mukha ng mga bata. Okay ka naman. Pero huwag mong akalain na aagawin mo ang mga anak ko. Ayos na. Kahit araw-araw kaming magpakita sa harap mo. Yes, Seth, hindi mo pa rin kami mapapansin. Yunshu, Ay, nandito ka na, di ka pa aalis? Guzong, gustong-gusto ko talagang magtrabaho dito. Pero may hangganan din naman ako. Di ako nagbebenta ng katawan ko ha. ano bang iniisip mo? Pinatawag lang kita kasi may itatanong ako sa'yo. Oh. CJ. Anong tanong mo? Ano ba kadalasan ang gusto ng mga bata? Ano kadalasan ang laruan nila? Ano ang madalas nilang kainin? Guzong, sobrang dami ng tanong mo. Alin ba dapat sagutin ko? Sorry. Simula nung nalaman kong may 5 akong anak, biglang naisip ko ang tungkol sa kanila. Kahit hindi ko pa sila natatagpuan ngayon. Naniniwala akong kaya ko silang mabawi.
Kaya tinatanong ko lang ang karanasan mo. Sa totoo lang, kahit quintuplet sila, iba-iba pa rin ang hilig at ugali ng bawat isa. Gwapong tito, kahit umalis na ang totoong tatay namin sa mundo, pwede ka namang maging tatay namin. Oo nga, gwapong tito, ikaw na lang ang tatay namin. Teka, hindi pwedeng ganyan, sobrang bastos naman. Mommy, paano ka ba nagtuturo sa kanila? Bakit basta-basta na lang, sa labas pa? Pumili ng tatay? Sige na, huwag mo nang paulanan ng sisi sa mga bata. Normal lang sa bata, lumaking may gabay ng tatay. Mga baby, ngayong araw, si Tito itutur na kayo sa mall, ayos ba yun? Sige po, salamat gwapong tito. Ngayong araw, akin na ang buong mall. Kung anong gusto nyo, kunin nyo lang. Tara na, aalis na tayo. Araw-araw mo tsinaalaga ang mga bata. Siguro matagal ka na hindi nakapasyal. Sumama ka na rin. Sabi mo yan ha, Guzong, wala na akong hiya, sasama na ako. Oh, may balita na ba? Hindi pa, nailagay ko na ang mga litrato. Pero wala pa rin kahit anong palatandaan. Isang matabang babae. Tapos 5 bata pa. Imposible namang walang makakita. Tara, silipin natin. Sobrang gusto ko na nito. Pati ito. Matagal ko na itong gusto. Grabe. Ay, hindi pa tapos bumili silang mga bata. Miss, umalis na si Guzong kanina. May urgent siyang lakad. Pero pina-reserve na niya lahat ng restaurant sa mall para sa inyo. Pagkatapos niyong mag-shopping, diretso na kayo sa kainan. Okay, sama mo na kami sa private room. Sige, dito po tayo. Mga baby, ngayong araw, si gwapo na tito ang taya. Kahit anong gusto niyong kainin, pwede niyo kainin, ayos ba? Oo, ang saya. Si gwapo na tito talaga ang pinakabait. Gusto ko ng sweet and sour pork ribs. Anong kain? Kain lang ng kain. Sa edad mong ganyan, di ka man lang tinuruan ng nanay mo ng maganda. Palagi ka na lang iniisip paano gumastos ng pera ng lalaki. Pwede mo akong sigawan. Pero huwag mong idamay ang mga batang ganito kaliit. Di kita palalampasin. Pumikit kayo. Itong sampal na to para sa akin. Itong sampal na to para kay Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Makikipaglaban ako sa'yo. Bawal mong saktan si Mami! Masama ka. Ito yung ginawa kong pulbos na sobrang baho. Kapag nadikitan ka ng pulbos na to, kahit 2 kilometro, maaamoy ng lahat ang baho mo. Ito naman, ginawa kong pulbos ng tupa. Patikimin kita ng amoy ng pulbos ng tupa. Kayo, tingnan nyo lang. May tao ba dyan? Ilabas nyo siya. Iwan nyo ang 5 batang to. Ako. Baby, mga anak ko. Ikulong nyo silang lahat. Mami, tulungan mo ako. Bitawan niyo ako! Mga anak ko. Mga anak ko, maawa ka, buksan mo ang pinto. Nakikiusap ako, buksan mo ang pinto. Nakikiusap talaga ako sa'yo. Nakikiusap ako. Mga anak ko nandyan pa sa loob. Nakikiusap ako, buksan mo ang pinto. Mga litratong puro sabog ang itsura.
Paano makikilala yan ng tao? Si Guzong, mali naman tong ni-restore kung itsura nito, eh. Liang-liang na tito, ito yung mga kuya ko. 1, 2, 3, 4, 5. Laolyu, bilisan mo, dalhin mo ako pabalik sa mall. Hi. Nakikiusap ako, buksan mo ang pinto, buksan mo ang pinto. Anong nangyayari? Nasaan na ang mga bata? Dali, alis na tayo. Si Guzang, siya yun, siya ang nagkulong sa mga anak ko sa loob. Hindi ko mabuksan ang pinto. Guzang, nakikiusap ako, nakikiusap talaga ako, buksan mo ang pinto. Dali, iligtas mo ang mga bata ko, Guso. Laolyu, buksan mo ang pinto. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Xiao Wu. Bakit walang reaksyon? Nako, palpak. Siguro naubusan na ng dugo. Anong tinatambay-tambay mo diyan? Dalhin na sa ospital. Kuya, bakit ka ba tensyonado sa mga ligaw na batang yan? Sinyag. Babaeng masama ka. Kuya, bakit mo naman ako binibintang ng ganun? Leyes ako. Kapag may nangyari sa kanila, ikaw ang mananagot. Xiao Wu, tumigil ka. Xiao Wu. Bilis, Xiao Wu. Xiao Wu. Anong gagawin natin? Walang problema. Naniniwala kami. Doktor. Dok, sobra ang pagdurugo ng mga bata. Kailangan nila ng dugo. Kaso lang, mukhang hanggang 5 bata lang ang kaya ng stop ng type A blood dito sa ospital namin. Kung may kilala kayong may type A blood, pakiusap na tumulong mag-donate ng dugo. Doc, type blood ako. Kumuha ka ng dugo sa akin. Kahit gaano kadami, okay lang sa akin. Salamat po, ate. Wala ang tunay na tatay ng mga bata. Kailangan ko lang ipaalala, ang diretsyong kamag-anak ay hindi pwedeng magpakita. Kung hindi, manganganib ang buhay ng mga bata. Teka lang, hindi naman ako diretsyo ng kamag-anak ng mga bata. Anong kinakatakot mo? Kasi, Bakit bawal sa akin? hindi pwedeng mag-donate ang diretsyong kamag-anak. Kung hindi, delikado ang buhay ng mga bata. Pwede ba? dahil hindi pwede talaga. Walang kahit sino ang dapat magsabi sa kanya. Ang babaeng nakauniforme sa harap niya, si Yunshu. Siya mismo ang matagal na niyang hinahanap, si Xin Yunshu. Ang 5 bata ay sila ang mga anak na matagal niyang pinaghanap. Kanina lang namin tiningnan ang mga record sa ospital. May tala doon. Nagmamatch ang type ng dugo ni Zin Yaiko at ng 5 kambal. Pwede siyang mag-donate sa kanila. Brother-in-law, sino ba sila sa akin? Bakit ko sila dapat tulungan? Hindi ako magdo-donate. Kailangan mo mag-donate. Kuya, may anemia ako. Hindi talaga ako pwedeng mag-donate, kuya. Dok, kumusta na? Ayos na ang mga bata. Huwag ka nang mag-alala.
hindi talaga kita patatawarin. Uunahin ko munang ibalik ang pasyente sa kwarto. Bilang pambawi na rin niya yon. Isama mo na rin siya, dalhin siya sa kwarto para makapagpahinga. Sige. Huwag kang mag-alala. May tinatago ka ba sa akin? Kung magtatapat ka ngayon, Baka mapatawad pa kita. Actually, ako. sa totoo lang, sila talaga ang mga anak ko, di ba? Patay tayo dyan. Lintek, nalaman na. So ikaw pala ang kumuha ng mga anak ko. Ikaw ang kidnapper, tama ba? Grabe, kinabahan ako. Buti na lang at hindi niya ako nakilala. Si Zin lang siya yan. Boss Ho, paano naman ako magiging kidnapper? Saan ka naman nakakita ng kidnapper na di inisip ang sariling buhay para lang iligtas ang mga bata? Isipin mo nga, Boss Ho. Kung anak ko nga ang anak mo, dapat kasama sila ng tunay nilang nanay. Bakit ba sila nasa akin, tama? Sixin Yunshu, medyo clumsy lang. Takot mawalan ng anak, kaya tuloy ipakita ang sarili para pirmahan ang kasunduan. Tapos, sakto ikaw pa nakapulot sa mga bata. Paano naman nangyari yon? Kahit gaano siya ka-careless, kapag ganon kalaki ang problema, nawawala ang mga bata. Siguradong unang-una siyang hihingi ng tulong sa'yo. Maniwala ka, isa rin akong nanay. Alam ko ang pakiramdam. Eh bakit pareho kayong damit? Boss Gyu, sanay ka lang kasi sa mga maginhawang bagay. Itong suot namin, sa palengke ko lang nabili, mura na at komportable pa. Ganyan talaga suot ng mga bata sa baryo. O baka naman, Boss Gyu, tingin mo ako nga Sixin Yushu. Eh, ako. Pasensya ka na, hindi ako Sixin Yushu. Nagkamali lang ako ng tingin. Sabi ko na nga ba, Boss Gyu? Boss Gyu, wag mo na masyadong isipin. Aalalayan ko muna ang mga bata. Buti na lang, muntik na akong mabuking. Ingat! Bye-bye! Mama, buti dumating ka na. Saan ka ba nagpunta? Mga baby, magpahinga lang kayo dito sa kwarto ng 2 pa ng araw, ha? Sige po. Yunshu, mag-empake ka na at dalhin mo na mga bata sa i-room natin. Wow, wow! Wow, Mama. Ang saya, may VIP room tayo, may 5 pang kama. Oo nga, hindi na tayo dikit-dikit sa pagtulog. Boss Gyu, maraming salamat at nailipat mo kami ng kwarto. Ang galing mong mama. Ang cute at mababait ng 5 mong anak. Pangarap ko rin makita ang sarili. Kung mga anak na kasing saya ng ganito, hindi ako kasing galing mo. Isa akong inutil na tatay. Sorry talaga. Sadyang naging makasarili rin ako, pero wala akong ibang choice. Hindi pwedeng magkita ang mag-ama. Pasensya na talaga. Boss Gyu, kung makita mo na ang 5 kambal mo, paano mo sila papalakihin? Anong uri ng pagkabata at buhay ang ibibigay mo sa kanila? Siyempre, tuturuan ko sila ng negosyo. Para may magmana ng kayamanan ng pamilya Gu balang araw. Pero kung gusto nilang maging masaya, sasama ko sila mag-enjoy din. Bigyan ko sila ng pinakamasaya at pinakamagandang pagkabata. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Sumingshu, Magising ka na nga, para sa kinabukasan ng mga bata, kailangan silang lumaking malaya, hindi dahil sa pera at katanyagan. Huwag mo nang isipin ang... Kahit anong drama ng mag-ama. Lao Liu. Ni hindi mo makilala pati ang family picture. Ito ang marriage certificate ko. May picture dito. Dalhin mo ito at hanapin mo sila. Boss Go. Yung babae sa litrato, parang kamukha ni Yunsho. Pareho sila ni Mrs. May nunal pa pareho sa leeg. Para kayong isang tao talaga. Para kayong isang tao talaga. Ay, paano naman yun? Saan? Di naman tayo pareho. Tingnan mo, kung tumaba ako ng 200 kilos. Wala na talagang pagkakahawig. Wala talaga.
Hindi nga kayo iisa. Tama. Laoliu, nag-alinlangan din ako kanina. Pero sa 5 taon na lumipas, imposibleng magbago ng sobra si Xing Yunshu. Tama ka, nag-assume lang tayo. Tara, maghanap pa tayo. Mulin. Nagsisimula ng maghinala, kailangan kumita na ako bago. Panya matuklasan ang lahat. Tatakbo ako kasama ang mga anak ko palayo. Yung pagiging janitress, hindi madali kumita ng malaki dito. Gamitin ang anong pagkatao. Tumayo ka nga dyan. Uy, Mazije, magbubukas ulit ang klinik ko. Pakiusap, tulungan mo akong maghanda. Sige, walang problema, ate. Grabe. Ang tagal bago ulit nagbukas ang klinik ng Chinese medicine. Yung loob at labas, ako ang naglinis niyan. Walang sabit. Buksan na natin. Ah, nga pala. Tulungan mo ako maghanap ng mataba. Mataba, Klinik ng dakilang doktor. Ito ba yung sikat na manggagamot? Kung makontak ko ang dakilang doktor at mapaayos ko ang paa ni kuya, magpapasalamat si kuya sa akin, di ba? Baka maging misis ako sa pamilya Gang. Kuya, yung sinasabi ko sa'yo before, yung klinik ng dakilang doktor, kakabukas lang nila ulit. Wala talagang sakit na hindi niya kayang gamutin. Tara na, dali. Mas mataas pa. sige. Boses. 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 Doktora, sa wakas nagbukas ka na. Sa wakas nakita na rin namin ang tunay mong anyo. Bilisan mo, tingnan mo naman ang binti ng bayaw ko. 5 taon nang sugatan ang binti niya. Wala pa ring pagbuti hanggang ngayon. Iabot mo ang kamay mo. Titingnan ko ang palso mo. Sandali lang. Kukuha muna ako ng gamot. Kapag ininom mo to, gagaling ka na. Oo, isa kada araw. Tuloy-tuloy mong inumin ng 7 araw, gaganda na ang lagay mo. Ay, bayaw. Bayaw, kumusta ka, bayaw? Tito yun, ikaw nga pala talaga. Anong ginagawa mo dito? Ako ikaw, nandito ka para manghingi ng pera. Hindi ko akalaing nandito ka palang naghihintay sakin. Sabihin mo nga, kasabwat ka ba ng doktora? Kasabwat? Ang kapal ng mukha mo. Sabi ko na nga ba eh. Nagtatrabaho lang ako dito kay doktora. Alam niyong lahat na 5 ang anak ko na binubuhay. Isang janitor na sahod, paano sasapat yon? Ay, bayaw, kumusta ka na? Bakit ka nagsusuka ng dugo? Aba, ang galing mo ha, Yunshu. Hindi lang pala panlalamang ang habol mo. Gusto mo pang ipahamak ang bayaw ko. Mali ba ang binigay mong gamot sa kanya? Paano bang nangyari to? Tig-3 butil ng Renshen at Wuling Ji ang ininom. Magsalungat ang bisa ng Renshen at Wuling Zai. Kapag ininom magkasabay, di kakayanin ang laman loob. Kaya pala nagsuka ng dugo. Aba, tingnan mo ang resulta ng kagagawan mo. Bayaw, gawin mo na ang simen na 13 karayom. Mas mahalaga mailigtas ang buhay.
Buti na lang nabuhay ulit. Grabe, halos mamatay ako sa takot. Pinaghirapan ko ng todo, pawis na pawis ako. Hindi hamak na mas matinong lagay ngayon kesa nung 5 taon na ang nakaraan na mahigit 200 kilo ka pa. Walang sinabi tong ngayon kung ikukumpara noon. Anong sinabi mo? Nung 5 taon na ang nakalipas, mahigit 200 kilo ka. E di ngayon, mas lalo kang lumiit. Hindi. Guzong, nagkamali ka. Hindi talaga ako ang lucky tree. Guzong, di ba't sinabi ko na sa'yo to dati pa? Huwag mong isipin siya iyon. Kung ano-ano lang yan sinasabi niya. Malala kasi ang astigmatism niya. Nakikita niya doble ang tao. Kaya nga nagkamali siya na ako raw ay 200 kilo. Tama ba? Ay oo, dati grabe talaga. Ang astigmatism ko. Saan nga ba kayo galing noon? Bayaw, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Paano mangyayari na siya ang ate ko? Malamang si Yunshu, gusto lang manloko at magkamal ng pera. Dapat ipakulong agad yan. Ay, Hindi pwede, kasing pareho ng pangalan mo ang nasa marriage certificate ko. Saka may 5 kang anak, puro palang 5 kambal. Pag malapitan, halos pareho rin ang mga mukha. Pwede bang magkataon ng ganito? Sabihin mo, ikaw ba talaga si Kim Yunshu? Sige na. Diyos ko, sinong tutulong sa akin ngayon? Ano na ang idadahilan ko ngayon? Ano nang gagawin ko? Pag di ka nagsalita, akalain kong pumapayag ka na. Kung aaminin mo ngayon, patawarin na kita. Magsama na tayong dalawa, pwede ba? Ang seryoso ng sinasabi niya. Mukhang totoo talaga. Guzong. Nakita ko na si Mrs. Nakita na siya. Oo, Guzong. Si Mrs. nasa bahay na ng Gu family ngayon. Sabi ko na nga ba, Guzong, paano naman magiging 16 Yunshu ako? Ilang beses ko nang sinabi, ayaw mo pa ring maniwala. Tingnan mo, namumula na tuloy ang pulsuhan ko sa higpit ng kapit mo. Ang sakit talaga, grabe ka. pasensya na. Ay, sandali lang. Itong gamot na ito, dalhin mo. Huwag mong kalimutang inumin dahil binigay ito ng sikat na doktor sa'yo. Uminom ka ng 7 araw, 1 beses kada araw, tig 3 piraso bawat inumin. Ayusin mo ang pag-inom ng gamot, pagkatapos ng 7 araw, makakatayo ka na ulit. CJ. Sila. Konti na lang, muntik na akong mabuking. Hay, kakatawag lang ni Guzong, sabi niya makulit daw masyado ang mga bata. Kailangan kong pumunta saglit sa ospital. Kayo na munang umuwi ha, naghihintay si madam natin. Ay, dapat uwi muna talaga ako para makita si Xin Yunshu. Pero bakit parang gusto ko pang sumama sa kanya? Papunta sa ospital para bisitahin ang mga bata. Sabay na tayong pumunta ng ospital. Hehehehehehehe, andito na si Mama. Nandito tayo sa ospital. Bakit kayo nagkakalat dito at nagtutulakan? Sorry po, Mami. Ayaw po kami palabasin ni Nurse Ate. Nabore na po kami masyado kaya nagtawanan at naglaro. Mami, last na talaga to. Di na po mauulit. Masyadong matagal po kasi namin kayong hinintay. Waiting po talaga, ang tagal nyo kasi dumating. Nakakainip. Sige, ayusin niyo muna ang mga kama niyo. Tapos, pulutin niyo lahat ng kalat at tissue sa sahig. Pag nasira ang unan niyo, babayaran natin, malinaw ba? Opo, Mami, gets na. Mami, magliligpit na po kami. Walang problema. Sagot ni Tito, lahat ng aberya dito. Guzong, wag na kayong mag-abala pa. Mga bata lang yan, kailangang turuan talaga ng disiplina. Bata, talagang makulit, naglalaro, masaya. Ganyan ang totoong kabataan. Ayos lang yan. Salamat po, salamat. Ang bait naman ni Tito na gwapo. Ang saya-saya, pero mga anak, sumunod kayo kay mommy ha. Alagaan niyo sarili niyo ng mabuti. Pag uwi niyo, may sorpresa ako para sa inyo. Gusto niyo ba yon? Ang bait po ni Tito. Wala pa po kaming nakitang sorpresa hihi. Simula bata, ni minsan hindi nila naramdaman ang pagmamahal ng tatay. Actually, kung sigulingyuan ang maging papa nila, okay na rin pala. Hihihi. Dun. Ito yung babaeng mataba na hinahanap mo. Nga, maganda, sakto. Kung hindi lang siya tumaba, parang ako noong 5 taon na ang nakaraan. Inumin mo ito.
Tignan mo maigi. Ang ganda, paikot-ikot, perfect. Shoo! 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 Tignan mo, kamukha ba? Wow! Para talaga akong nakita ang sarili ko 5 taon ang nakaraan. Tandaan mo, simula ngayon, ang pangalan mo na ay Xing Yunshu. Esan. Ngayon may Tianhuafu na ako. Kahit anong itanong ni Guling Yuan, kaya ko siyang sagutin ng walang sabit. Parang ako talaga. At last, nahanap na rin kita. Ilang taon na rin. Ang selfish mo talaga. Dala-dala mo mga anak ko, bigla ka na lang nawala. Sabihin mo nga, bakit ka umalis noon? Hindi ako tumakas. Kung hindi ka tumakas, bakit hindi ka nakipag-divorce sa akin? Pinatagal mo lang. Tinatamad lang. Paano ang mga anak natin? Ibigay mo sa akin sila. Umalis sila para maglaro, di pa bumabalik. Sasabihin ko na rin ngayon ang totoo. Noon ko pa silang pinadala sa ibang lugar para mag-aral. Mga anak ko sila. Hindi ko sila ibibigay sa'yo kahit kailan. Kahit walang makukuha, papayag ako, basta hindi ikaw ang may custody. Bakit? Mga anak ko rin sila. Kailangan din nilang lumaki na may kasamang tatay. Magbibigay ako ng 5 milyon. Ibigay mo lang custody ng mga anak sa akin. Pauwiin mo sila. Ayoko. Ano, 5 milyon? 5 milyon yan ah. Bahala na, makuha ko lang yung 5 milyon. Tatakbo na lang ako. Hindi gusto ko 100 milyon. Ngayon din ilipat mo sa account ko. Grabe naman itong babaeng to. Wala talagang pinagkaiba noong dati, nakakairita pa rin. Sige, ililipat ko na sa'yo ngayon. Sandali. Hindi pwedeng ibigay ang custody. Kung hindi, lahat ng effort ko wala na. Guzong. Tingnan mo naman, si Xing Yunshu sobrang lalim ng iniisip ng babaeng to. Unahin muna natin ang divorce papers. Baka naman transfer mo na, tapos tumakbo siya. Sayang ang pera. May punto siya. Si Yunshu, basta pumirma ka sa divorce papers na ito, 100 milyon agad transfer ko sa'yo. Ay, Guzong. Bakit parang ang pangit ng sulat ni Jin Yunshu? Totoo bang siya talaga yun? Sabi nga nila, habang buhay, hindi talaga nagbabago ang sulat ng isang tao. Sulat niya talaga yan. Guzong, kunin ko na lang notebook ni Madam noon. Manloloko ka. May ganang loko-lokohin ako ha. Mga tao. Ihatid niyo na siya palabas. Mali ako, Guzong. Kahit 10 milyon na lang, please, 10 milyon. Ashu, salamat sa iyo kanina. Ashu, bakit ang bait mo sa akin? Buhay ko naman yung niligtas mo ng walang pag-aalinlangan. Tapos ngayon, tinulungan mo pa akong mahuli ang manlolokong yan. Salamat talaga. Guzong, ako. Nako, ang lakas ng takbo ng puso ko. Sabi nga nila, may alam ka bang dalagang hindi na in love? Ay, mali. Ako. Guzong, trabaho ko lang naman talaga to. Parte lang ng tungkulin ko. Parte lang ng tungkulin ko. Lumabas pa para ipagtimpla mo ko ng tubig. Ngayon, ako pa ang naiinis. Watch me. Luliu, sa tingin mo, bakit siya umalis? Kasi mabait si Miss Xing. Alam niya na tungkulin niya talaga yun. Walang anuman doon, hindi na dapat magpasalamat. Mali, ulitin mo. Baka naman gusto talaga ni Miss Xing si Guzong. Tama na, itong pagkakamali mo sa tao, hindi ko na issue pa. Tuloy-tuloy lang tayo sa paghahanap. Mami, anong nangyari? Bakit ang pula ng mukha mo? Nilalagnat ka ba? Hindi naman lagnat yan kay Mami. Pumapaspas ang tibok? Namumula! Parang lutang pa minsan. Anong tawag dyan? Gets ko na. Klasikong simptomas ng kinikilig na dalaga. Gets na po namin, Mami. May love life. Na si Mami. Itong mga to, regalo ko para sa mga bata. Yung asul para sa Lunes, yung dilaw para sa Martes, yung berde para sa Miyerkules, yung lila para sa Huwebes.
Yung huling kulay rosas para sa Biyernes. Salamat sa'yo, ha, Guzong. Hindi ko akalain na ganyan mo sila pagtutuunan ng pansin. Tuwang-tuwa sila, sigurado ako. Walang anuman. Pero totoo lang, kumpara sa kanila, mas gusto ko sanang ikaw ang mapasaya ko. Kuya, pag ininom mo itong tubig na to, ako na ang babae mo. Kailangan mo talaga akong panagutan. Sige na, umalis ka na. Sinik, nilagyan mo ba ng gamot ang inumin ko? Kuya, matagal na talaga akong may gusto sa'yo. Tigilan mo na si Yunsho na yan, malandi yun. Ako, mahal talaga kita. Umalis ka. Ikaw. Paano naging lucky tree kayo? Nakikita siya nakasama ang ibang babae. Bakit ka nalulungkot? Hindi ganun si Yunshu. Siya ang naglagay ng gamot sa akin. Umalis ka dito. Yunshu. Pwede mo ba akong tulungan? Kung ayaw mo naman, dalhin mo na lang ako sa ospital. Ha? Sabi mo, paninindigan kitang tulungan. Ah, Kung gusto mo, yung magiging anak mo, ituturing ko ring sarili kong anak. Mukhang, ayos din pala si Guling Yuan. Handa rin siyang protektahan ang mga bata habang lumalaki. Mukhang pagdating sa edukasyon ng mga bata, pwede kaming mag-usap ni Guling Yuan. May gusto akong sabihin sa iyo. Ako pala ang lucky tree. Sila, actually, mga anak mo talaga. Ano? Totoo namang pumayat ako dahil sa pagdadayet. Ang plano ko sana, dalhin ang mga bata at mag-umpisang muli sa ibang lugar. Pero na-realize ko, hindi ka kagaya ng iniisip ko dati. Kaya nagpasya akong sabihin ang totoo sa iyo. Ang saya naman, asawa ko. Daddy, Mommy, hahaha. Pwede ba tayong mabuhay ng masaya bilang isang pamilya na 7? Oo, pwede.